Alright mga tol, pag-usapan naman natin itong mga nangyayari po kasalukuyan sa ating bansa, especially na po kung gasolina ang pag-uusapan dito po sa mga nakalipas na tensyon sa Iran, US, di ba? Yan natin lahat ng pwede pag-usapan dito, ano po yung mga nangyayari, no? Hindi po nakakagulat to pero magugulat ka dahil baka mamaya walang gas yung ano mo, hindi ka na nakapagpagas, no? Magkakaubusan na pala. Anyway, bago po tayo magtuloy-tuloy dyan, pindutin mo yung subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos nating parating. Let's go! So yun na nga mga tol, no? Minsan nga iniisip ko pabalik na ba tayo sa lumang estilo ng paglalakbay, no? What do I mean by this? No, yung wala nang sasakyang pinatatakbo ng gasolina. Baka papunta na po ba tayo sa panahon na gagamit na po ulit tayo ng mga kabayo, di ba? Parwahe, ano ba? Di ba? Kasi makikita mo yung presyo ng langis pataas ng pataas, 'di ba? Saan po patungo ang mga ganitong sitwasyon po, lalo na sa bansa na kagaya po ng Pilipinas? Mahihirapan po ang maraming mga tao. Kanina nga pag uwi ko, nakita ko ang daming nakapila. Hindi lang isang istasyon. No, mga 5 yata nakita ko, hindi ka makapagpapagas na talaga pag inabot ka, no? Nagkakaroon ba ng holding ba ang tawag doon, no? O nagpapanik na ba yung mga tao dahil may paparating na mas mataas na bugso ng presyo? Anyway, panoodin natin na kumpleto po itong video na ito. Sige, pa-play natin. Nagkaubusan naman ng supply ng diesel sa ilang gasolinahan. Sa kabila yan ng paniniyak ng Department of Energy na sapat ang supply ng langis sa bansa hanggang sa katapusan ng Abril. Nakatutok si Salima Refran. Namomroblema raw ang gasolinahan na ito sa Zamboanga City. Paubos na raw kasi ang stock nila ng diesel. Pero wala raw bagong delivery na dumarating sa gitna ng nakaambang mega oil price hike simula bukas. As of now, wala kami deliver na diesel. Puro mga gasolina. Consistent yung dating ng gasolina pero sa diesel wala po kaming ano. I do not know. Sabi wala daw stock or basta ganun na lang. So kung yung naibebenta namin, yung mga previous na ano pa namin, order. So halos paubos na, por eso pataas yung diesel natin. Ang gasolinahan naman na ito sa Commonwealth Avenue sa Quezon City, kahapon pa raw naubos ang supply ng regular diesel. Ang meron silang supply, premium diesel na 73 pesos per liter. Nung nakarang araw pa, marami na pong nagkarga kasi yung stock namin naubos na po. Bali may premium diesel pa naman kami, yun nga lang medyo paubos na rin. Kasi yung iba, no choice naman, kinakarga na rin. Opo. Kailan daw po magkakaroon ng stock? Wala pang abiso sir kung kailan yung stock na darating. Sa isang gasolinahan sa Fairview, 0 ang nakalagay sa signage ng presyo ng diesel. Kahapon pa raw ng tanghali na wala ng supply. Marami pong nagpapakarga po. Mga trucks, mga PUV, mga jeep. Sinasabihan na lang po namin sila na wala po. Wala na pong supply, wala ng diesel. Kailan daw po magkakaroon ng stock? Hindi ko po masabi sir kung kailan po sir. Sa gitna ng mga ulat na may mga gasolinahan nang nawala ng supply ng gasolina, pagtitiyak ni Energy Secretary Sharon Garin, may supply ang bansa ng langis hanggang sa katapusan ng Abril. We have enough supply until the end of April. Ang usual kasi na deliveries, ang capacity lang ng ating mga oil companies is around mga 15 days or more. Yun yung nung storage nila kasi hindi naman ganun kalaki na they can store about up to 200 days. So may required sila na 15 days.
Pero ang capacity nila siguro 40, ano? And that's the only, so they have to replenish every 40 days, let's say. So we have more than enough time to order the next batch. Dagdag ni Garin, madaragdagan pa ang supply na ito. Fortunately, the companies now have secured enough for about 50 days, I think, no? Since last week, so that's 40 days more. So ngayon, nag-order na sila ng panibago para po sa end of April or after April. Pero para sa isang ekonomista, mainam kung madaragdagan pa ito, lalo't hindi alam kung hanggang kailan ang kaguluhan sa Middle East. Well, that's good, but ang safe talaga sana is 90 days as a rule. General rule sana, no? A country must have at least 90 days worth of oil reserves sana. There's a lot of uncertainty here. And yung uncertainty na yan, has to do with how long mangyayari itong kaguluhang to. Nagbabala rin si Professor Peña Reyes na hindi lang ang presyo ng gasolina ang tataas dahil meron ditong epekto sa presyo ng mga bilihin gaya ng transportasyon, pagkain at iba pa. Sana daw wag itong mauwi sa stagflation o pinaghalong epekto ng stagnation at inflation o yung pagbagal ng paglago ng ekonomiya na sinabayan pa ng mabilis na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at mga serbisyo. Kaya kailangan raw balansehin ng gobyerno ang pag-agapay sa krisis sa petrolyo habang tinitiyak na hindi nalulugmok ang mga nangangailangan. Tulad ng hindi muna pagtataas ng interest rates at pagbibigay ayuda sa mga sektor na lubos na nangangailangan nito. Temporary targeted relief for the affected sectors, no? So transport vouchers sa mga PUB drivers, okay? Targeted cash transfers for the poorest households. Ayaw natin mangyari, no, na mag-ease up pa tayo, pwedeng maging inflationary yan. But if we tighten too much, that could also choke economic growth. So it's a delicate balancing act. Para sa GMA Integrated News, Sunny Marafra, nakatutok 24 oras. Alright mga tol. So nakita naman po natin, no? Ikaw ano masasabi mo dito, no, na ngayon dumarating po, no? Sabi ko nga hindi ka magugulat, but at the same time magugulat ka. Ibig sabihin ko lamang po, hindi nakakagulat yun kung nakikita mo naman talaga, naiintindihan mo na may mga digmaang nagaganap. May epekto nga yan globally, no? Sa mga produkto, hindi lang naman sa gasolina, no? Iran, isa po yan sa may epekto sa mga gasolina, pero hindi lang gasolina po ang maapektuhan, pati mga pamilihin, no? Dahil transportation of products, diba? Kasama po lahat iyan. Ikaw, anong masasabi mo dito? Na-experience mo ba yung biglang dagsaan ng tao sa mga gasolinahan at kakaubusan, no? Parang may nagaganap talagang matindi, no? Hindi po basta-basta normal lang na pagtaas ng presyo ng gas, kundi massive spike yata ito, no? Mangyayari dito. Dahil sa mga nagaganap globally at uncertainty na rin, 'di ba? Kasi hindi natin alam kung anong mga mangyayari sa Amerika, sa Iran, iba pang mga conflict gaya ng Russia, Ukraine, China, Taiwan, WPS, Pilipinas, 'di ba? China. So, pag-pray lang po natin na ay maging maayos po lahat at hindi po maging magulo ang ating bansa. Ikaw, ano masasabi mo sa video na ito? Usapan natin yan patuloy sa comment section, and please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. At syempre nga pala, no, lagi natin pinapaalala na meron tayo monthly raffle every time na tayo ay madagdagan ng 100 subscribers. So isang winner natin, ang isang viewer natin na nagko-comment ng kanyang pangalan dyan at heart emoji, magkatabi po yan, pangalan niyo at heart emoji, para makasali sa ating raffle monthly. Every month ay pipili tayo ng isang viewer, no? So yun lang, kita ulit tayo sa susunod na video.